Mga kababayan, let us recognize the immense power that we hold in shaping the future of our nation and our planet. Through our collective effort in energy efficiency and conservation, not only can we strengthen our economy, but also safeguard the environment for future generations. Sama-sama nating ingatan at pagbutihin ang paggamit ng enerhiya bilang mga bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Mga ka-energy, energy efficient na ba tayo pagdating sa paggamit ng ating mga appliances? Pagdating sa kabahayan, ano nga ba ang dapat gawin para makatipid para hindi magulat pagdating ni due date? Balikan natin ang iba pang energy saving tips mula sa Madiscard Tips. Sa paggamit ng air conditioner, siguraduhing nakaset sa 24 o 25 degrees Celsius ang inyong temperatura. Gumamit din ng electric fan upang mas mapabilis ang paglamig ng kwarto. Bonus tip, maglagay din ng mga kurtina o blinds upang harangan ang init ng araw at panatilihing malamig ang temperatura. Ang pagpapanatili naman ng 67% capacity load ng inyong refrigerator ay nakatutulong sa pag-maintain ng temperatura at mabawasan ang energy consumption nito. Ibig sabihin, gamitin o i-dispose na ang mga pagkain malapit ng masira para mabawasan ang laman ng inyong ref. Sa pagbili naman ng electric fan, piliin ang DC fan. Ang DC o direct current ay isang bagong teknolohiya kung saan ang electric current ay dumadaloy lamang sa isang direksyon, kaya't mas kaunting enerhiya ang ginagamit. Switch to energy-efficient LED light bulbs. Mas tipid sa kuryente ang LED bulbs kumpara sa tradisyonal na mga bombilya. Halimbawa, ang 10-watt na LED bulb ay kayang pantayan ang liwanag ng 60-watt na incandescent bulb. Parehong liwanag pero ang bill mas mababa. Pagdating naman sa electronic gadgets, meron din tayong Madiscard Tips at pwede nating gawing habit para makatipid. Sa paggamit ng gadget tulad ng cellphone o laptop, siguraduhin na laging mababa ang brightness nito o panatilihing naka-on ang automatic brightness mode. Sa ganitong paraan, mas makatitipid ka sa battery consumption dahil ang mas maliwanag na screen ay nagdudulot ng mas mabilis na pag-lowbat ng gadget. Huwag kalimutang i-on ang energy-saving feature ng inyong electric device. Maraming gadget ang may setting na power-saving mode. I-activate ito upang mabawasan ang energy consumption at mapanatili ang matagal na buhay ng baterya. At para iwas extra charge sa inyong electricity bill, ay iwasang mag-overcharge ng inyong gadgets. Ang patuloy na pag-charge kahit puno na ang baterya ay maaaring magresulta sa overheating ng electronic gadgets na maaaring makaapekto sa battery health nito. Regular na linisin ang inyong mga electronic devices. Ang dumi at alikabok ay isa sa mga rason kung bakit mabilis mag-overheat ang isang electronic device. Ang overheating ay maaaring magresulta sa mas mataas na konsumo ng kuryente at mas mabilis na pagkasira ng inyong gadgets. Yan talaga ang hangad namin dito sa Department of Energy na may matutunan sila sa ating programa. Pero kung may katanungan pa ang ating mga ka-energy, pwede nila kaming itag sa aming mga social media accounts at susubukan naming sagutin ang mga questions nila. Pwede nyo ring bisitahin ang official website ng Department of Energy, doe.gov.ph. Maraming salamat, Director Patrick, para sa inyong todo-todong energy sa pagtulong sa aming mga ka-energy mo. Welcome, Jasmine, at maraming salamat din sa iyo. Nag-uumapaw pa ang kaligayahan ng aking puso na makatrabaho ka at ang lahat ng mga tao sa likod ng programang ito. Mga ka-energy, hindi pa ito ang huli dahil feel na feel ko na may mga susunod pang episodes. Maraming salamat, Director Patrick, sa pagkakataong makatrabaho, ikaw at ang Department of Energy. Pwede nyo rin pong mapanood ang episode na ito sa All TV News PH sa Facebook at may replay din mamayang 10 p.m. sa All TV Channel 2. Ako po si Jasmine Romero, kasama po si Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Mga ka-energy, ito ang Basta Enerhiya, Sagot kita!